po yung anak po ni Justice Carpio. Eh, binabayaran po pala ng bansa China. Saan ka nakakita ng ganyan, mga kabayan? Di ba? Ang lakas ng loob mo magsalita. Tapos, ikaw pala tong anak mo ang binabayaran ng bansa China. Kung di ka ba naman isang napakapal po ng mukha eh. Magpaparinig ka ng ganyan. Anak mo pala nasa bansang China. Kung meron man po magpapalakad ng mga ganyang naratibo, walang iba, baka kayo. Kung napakinggang interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng ng mga trolls at ng iba pa para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. Oo, 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Ayan. Kaya nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. O, anong nagtuturo lang naman eh. Ha? Anong Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Hindi ka kaya nakapagsasalita din. Oo nga. Binabayaran ka eh. Oo. Talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Oo. At pagkatapos, di ba, ang dito sa sigalutan sa South China Sea, claimant din ng Vietnam eh. Oo, tama. Dapat sana magpaka-neutral na lang siya eh. Oo. Kasi ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. So claimant. Tapos, ganun ba? Ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko kung ano bang, ano ba talagang layunin niya? Bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha nito. Ako naman, naghahanap lang naman ako ng katotohanan. Dinidiscuss lang naman natin kung anong dapat natin gawin. Para sa ganoon, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin, kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga, yung mga hindi natin nakikita, pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mo isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa? Ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Ba't mo sasabihin pro-China naman? At saka bayaran. Sasabihin mo nga maaaring binabayaran yan. Ito pa namang napakaliit na usapin na ito, kailangan bayaran ka pa, makukuha mo na kung talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi nito eh. Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano mo pa may tutuwid dito, nasabi mo na noon pa. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo, na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakaalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi, yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon.
ano mangyayari sa ating mga fishermen, yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator, sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayong sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, kanyo. Kamuntik ng nag-jukler. Naayos din. Sa Japan. Ay, mas matindi. Naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero ayos tigilin lang sana natin yung patotsadahan. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa, dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay yung ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala ang pinag-uusapan, national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow! Ang dami. Ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. Vietnam. Malaysia, 60 to 70. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Sa bagay, 60 to 70. Bakit? Patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap Oil exploration ito Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung Mischief Reef. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration doon. Tama. Ito yung napagkasunduan na yan Ito yung lugar ng Service Contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Ang haba. Ha? Akalain mong maayos na sana natin nagpirmahan na po dyan. Oo. Medyo umangal si Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko na muna babanggitin ang pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Forma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi, huwag kayong, hindi kanya ang DFA yung magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Nung DOE? Ng Philippine counterpart ng Sinok. Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. Imbes na natuloy. Na nawalang... Maraming komplikasyon, pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari. Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila, sila ang bida ng mga Pilipino. Silang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patutsadahan na to, ano ang ating napala? Ano na-achieve? Anong resulta? Nakahuli ba tayo ng kahit 1 kilong galunggong lang? Nakapagdagdag. Ha? Tumaas ba ka ako yung... Wala Kasi nga, ang inisip nila, 2028. Ayun. Akala nila sila ang bida. Si Senator Marcoleta, kontrabida. At yan huli ko itatanong sa inyo,
Mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy ay dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. So nung naraman nila, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang ganon. Aha. Oo. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority. Apo. Halimbawa halimbawa lang naman. Napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa. At nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. Tama, So magiging consequential lang yun. Pero hindi dahil yun ang naging dahilan. Okay? Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa, iba na yung Senate President, siya naman ang maglalagay talaga kung sino yung gusto niya. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi kayo kinausap na kayong gagawing Blue Ribbon uli? Walang ganon? Wala namang ganon. At wala ding... Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Parang ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagpa-viral pagka Marcoleta nandun lang. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre Ban. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. Ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. O yan sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ. Ayun. O yan. Ay, may greetings po muna tayo, Sen. Baka... Yung mga bayan, napakatindi po ng mga binitawan ni Senator Marcoleta patungkol nga po dito kay Justice Carpio. Mantakin mo, mga kabayan, si Justice Carpio po, gusto po niyang, gusto niyang malaman na yung kung sino daw po yung mga nagtatrabaho para sa bansang China o kahit sino bang bansa na nandito sa ating bansa, mga kabayan. Halimbawa daw po yung mga Pilipinong binabayaran para lang daw po mag-spy, mga kabayan. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan? Ngayon po, mga kabayan, pinalagan po siya ni Senator Marcoleta. Mantakin mo, mamulat-mulat po natin, mga kabayan, na yung anak po, tama po yung naririnig po, yung anak po ni Justice Carpio, binabayaran po pala ng bansa China. Saan ka nakakita ng ganyan, mga kabayan? Ang lakas ng loob mo. Di ba? Ang lakas ng loob mo magsalita. Tapos, ikaw pala tong anak mo ang binabayaran ng bansa China. Kung di ka ba naman di ba? Buti yan. Ano po masasabi nyo dito, mga kabayan? Okay lang ba sa inyo? Hindi, sabihin, hindi, teacher naman kasi yung anak nyo doon. Kailangan talagang bayad po yan. Talagang bayad po yan. Binabayaran kasi teacher. Yun na nga. Di ba? Tapos, ang lakas ng loob mo para sabihan, yung nagpaparinig ka ba na may mangilang-ilan na itong si Senator Marcoleta, di umano, bayad ng China. Yan yung mga naratibo po ninyo Yan po yung naratibo po ninyo. Sino po sa inyong dalawa sa pagbugmukha pa lang ang mukhang Chinese? Pag pinagtapat po kayo dalawa, sino po yung mukhang Chinese? Diba, mas mukha ka po Chinese Hindi po namin alam. Ewan ko kung may dugong Chinese itong si Carpio, pero mas mukha siyang Chinese kaysa kay Marcoleta. Baka mamaya, ikaw po ang lumalakad. Ikaw ang binabayaran. Baka lang po Baka magpuputok yung butsi mo. Di ba, mga kabayan? Napakapal po ng mukha Magpaparinig ka ng ganyan. Anak mo pala na sa bansang China. Kung meron man po magpapalakad ng mga ganyang naratibo, walang iba, baka kayo. Di ba? Kasi anak mo nandun Ipapahamak mo ba yung anak mo na nandun? Di ba? Yung tanong lang po.
minamali po nila, ito po si Carpio, tsaka yung mga Tariela, Kiko Pangilinan, minamali po yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Ngayon, siguro marami po silang trolls, talagang makikita mo po sa Facebook ngayon eh. Talagang garapalan po. Sasabihan pa pong Chinator, bahala kayo sa buhay ninyo. Minamali kayo ng mga pinapakinggan po ninyo. Di ba? Yan kung gusto yung, ganyan, maniwala kila, dyan sa mga yan, dyan, kila Pangilinan, maniwala po kayo dyan. Maniwala po kayo habang minamali po kayo ng mga yan. Kami, siyempre, sinabi na nga po ni Senator Marcoleta, binasa niya po yan eh. Di ba? Nabuking na nga po si Kiko, hindi nagbabasa ng arbitrary ruling eh. Ang linaw po doon, kaya hindi po niya maliligaw si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakausap siya, binabaliktad niya si Senator Marcoleta, tapos si Senator Marcoleta pa yung masama. Ang naratibo ngayon, mga kabayan, sama mo pa sila Ping Lacson, Tito Soto, ang nagbibigay daw, si Senator Marcoleta, pinabibigay daw yung Kalayaan Group of Island. Siyempre, kinat po nila yun, mga kabayan eh. Narinig niyo po ba yung mismo salita ni Senator Marcoleta patungkol po doon? Narinig niyo po ba? Kasi kung hindi niyo po narinig, yan po yung para sa inyo. Kasi puputulin nyo lang sabi, pamigay na lang daw yung Kalayaan Group of Island. Kasi mga kabayan, yung usapin dyan, sa tinagal-tagal po naging senador, ni Kiko Pangilinan, ni Tito Soto, ni Pampilo Lacson, paulit-ulit na lang po yung mga yan na nanalo. May ginawa po ba kayong mapa? May ginawa po ba kayong paraan? Para yung Kalayaan Group of Island, masama sa mapa natin. Yun po yung tinatanong ni Senator Marcoleta. Kasi kung wala kayong ginagawa paraan, hindi pabigay nyo na lang, ganun po yun. Tagal-tagal po ninyo naging senador eh. Di ba? Tagal-tagal po naging senador. Hindi nyo naisip yun. Ngayon, meron tayong Marcoleta na sinasabi, ganito gawin natin, huwag tayo makipag-away. Kung saan ka na sinasabi po ninyo, pinamimigay niya. Siya ba ngayon minamali ninyo? Tatagalin nyo sa pwesto, hindi nyo naisip. Ilang beses na naging senador si Pangilinan. Diba? Si Soto, dyan na tumanda si Soto eh. Si Lacson. Di po ba? Ang lakas sa loob eh. Ngayon, merong Marcoleta na gustong ayusin yan, ginugulo nyo naman. Pero nung panahon po ninyo nakaupo kayo kaya tagal-tagal, hindi nyo naiisip. Yun lang po yun. Mga kabayan, yun lang po yun, mga kabayan. At wala eh. Ganun po talaga sa bansa natin eh. Wala po tayong magagawa. Pero pag may gumagawa, gusto mapaganda yung bansa natin. Diba, di Pangulong Duterte nun, di ba? May i-extra po. May gugulo po. Samantala, tatagal na po nila nakaupo dyan. Hindi po nila naiisip. Partida na nga lang yung Manila Bay, di ba? Kung hindi pa po nakaupo si Pangulong Duterte dyan, hindi pa po nilinis yan eh. Tapos nung napalinis, ano sabi? Meron pong bobong rin doon. Bawal po kasi tayo magmura eh, di ba? Yan na lang. Meron po isang bobong rin doon na gusto pa imbestigahan. Di ba? Ganyan po ang Pilipinas. Ganyan po ang nangyayari sa bansa natin. Kaya ang hirap po talaga. Ang hirap po maging Pilipino. Lipat na lang kaya tayo sa ibang bansa. Hanggang dyan na lang ito muna mga kabayo. Huwag niyo po kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Hanggang sa muli. Paalam.